Glycine, maaari mo bang pakuluan ang ating panalangin? Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming sumasalain ka sa tuloy ng Panginoon. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga, teacher. Ngayon, gusto niyo bang umawit, mga bata? Opo, teacher. Alam niyo ba ang kantang Ang Mapa at Loro? Hindi po, teacher. Kung ganon, ako ang mauna at kayo ang susunod. Ganito iyon. Mapaglobo ng mundo, nagatimog silangan, kanluran. Nakuha niyo ba, mga bata? Opo, teacher. Kung ganon, ay sabay-sabay tayong kumanta. Mapaglobo ng mundo, nagatimog silangan, kanluran. Maraming salamat, mga bata. Bago kayo uupo, ay pakipulot sa mga basurang nasa inyong ilalim at ayos ang hanay ng mga upuan. May liban ba sa klase, mga bata? Wala po, teacher. Mabuti naman. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng kasunduan. Ngayon, ano nga ang gagawin kapag ang guro ay nagsasalita sa harap? Ken? Makinig na pagkatin po, teacher. Tama. Kapag ang guro ay nagsasalita sa harapan, dapat makinig kayong mabuti. Ano naman ang inyong gagawin kapag gusto niyong sumagot o kapag kayo ay mayroong katanungan? Glycine? Itaas ko ang kamay, teacher. Magaling. Itaas ang inyong mga kamay kapag kayo ay mayroong katanungan o gusto niyong sumagot. At ang panghuli, ano naman ang inyong gagawin kapag mayroong panggatang gawain? Real? Ilaw po, teacher. Tama. Dapat makilahok sa lahat ng panggatang gawain. Ngayon, narito ang ating kasunduan. Pakibasa lahat ng sabay-sabay. Makinig ng mabuti. Itaas ang kamay kapag gustong sumagot o kapag mayroong katanungan. Makilahok sa pangkatang gawain. Naintindihan niyo ba ang ating mga kasunduan, mga bata? Opo, teacher. Mabuti naman. Ngayon ay bago tayo magpapatuloy, sino sa inyo ang nakakaalala sa ating itinalakay noong nakaraang pagkikita? Real? Ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita, teacher, ay tungkol sa lupa po. Tama. Ang itinalakay natin noong nakaraang pagkikita ay patungkol sa anyong lupa. Ngayon, sino ang makapagbibigay sa akin sa mga iba't ibang uri ng anyong lupa? Real? Ken? Bundok, burol, bulkan, talampas, lampak. Kapatagan po, teacher. Tama. Ang burol, lambak, talampas, bulkan, at iba pang anyong lupa ang ating itinalakay noong nakaraang araw. Ngayon, dahil nakuha niyo ang ating balik-aral, ay magsisimula na tayo sa ating gawain. Gusto niyo ba maglaro, mga bata? Opo, teacher. Ngayon, mayroon ako rito
pitong lobo at maka. Ang gagawin niya lamang ay hahanapin ang bansang nasa paligid ng ating bansang Pilipinas. Handa na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Ngayon ay simulan natin. Kaya maaari ka bang pumunta dito sa harapan at hanapin ang bansang nasa itaas na bahagi ng Pilipinas? China po, teacher. Mongolia at saka Russia at saka Korea. Tama ba ang sinabi ni Ken mga bata? Opo, teacher. Tama. Ang bansang nasa hilagang bahagi ng Pilipinas ay China, Taiwan, at North and South Korea. Ngayon, Seth, maaari ka bang pumunta dito sa harapan at hanapin ang bansang nasa timog bahagi ng Pilipinas? Australia, Malaysia, at Indonesia po. Tama ba ang sinabi ni Seth mga bata? Opo. Tama ba mga bata? Opo, teacher. Tama. Ang bansang nasa timog bahagi ng Pilipinas ay Australia, Papua New Guinea, at Indonesia. Ngayon, Glycine, maaari ka bang pumunta dito sa harapan at hanapin ang bansang nasa silangang bahagi ng Pilipinas? O nasa kanang bahagi? Mayroon pong Papua New Guinea, Solomon Island, at saka mayroon pong Papua New Guinea, Solomon Island, at Fiji po, teacher. Tama ba ang sinagot ni Glycine mga bata? Opo, teacher. Ngayon, Daryl, maaari ka bang pumunta dito sa harapan at hanapin ang bansang nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas? Sa kanurang bahagi ng Pilipinas ay may Vietnam, Laos at Cambodia, teacher. Tama ba mga bata? Opo, teacher. Tama. Ang bansang nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas ay ang Vietnam, Cambodia, Laos, at Thailand. Ngayon, base sa ating ginawang laro o gawain, ano sa inyong palagay ang ating magiging paksa ngayong araw? Thrill? Sa tingin ko po, ang pagsangkatalakay natin ngayon ay patungkol sa absolute na lokasyon ng Pilipinas sa mundo. Tama! Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay patungkol sa kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo batay sa absolute na lokasyon noong ito datingan. Ano nga ang paksang ating tatalakayin mga bata? Kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo batay sa absolut na lokasyon, longitude at latitude. Ngayon ay mayroon akong ipapakita video sa lahat. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa tiyak at relatibong lokasyon ng Pilipinas. Alam niyo ba na may dalawang paraan para matukoy ang kinaroroonan ng Pilipinas? Ito ang pagtukoy sa tiyak o absolute na lokasyon at relatibong lokasyon.
116 degree to 127 degree silangang longitude. Oo, subukan nga natin sagutan. Ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas sa mundo ay sa pagitan ng hanggang hilagang latitude at sa pagitan ng hanggang silangang longitude. Sige nga, tingnan natin kung masasagutan. Magaling. Ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas sa mundo ay sa pagitan ng 4 degree hanggang 21 degree hilagang latitude at sa pagitan ng 116 degree hanggang 127 degree silangang longitude. Alamin natin ang relatibong lokasyon ng Pilipinas o relative location. Ano nga ba ang relatibong lokasyon ng Pilipinas o relative location? Ito ang pagtukoy sa isang lokasyon gamit ang pagkilala at pagtukoy ng mga karating o katabing lupain o katubigan. May dalawang uri ng relatibong lokasyon. Ang insular na lokasyon at desinal na lokasyon. Ang insular na lokasyon ay tumutukoy sa mga anyong tubig na nakapaligid sa isang bansa. Ang desinal na lokasyon naman ay tumutukoy sa mga anyong lupa o bansa na nakapaligid dito. Tukuyin natin ang insular na lokasyon ng Pilipinas. Makikita sa hilaga ng Pilipinas ang Bashi Channel. Bashi Channel. Makikita naman sa timog ang dagat Celebes. Dagat Celebes. Sa kanlurang naman ay ang West Philippine Sea o kanlurang dagat ng Pilipinas. Sa silangan matatagpuan ang Karagatang Pasifiko. Alamin naman natin ang pisikal na lokasyon ng Pilipinas. Sa hilaga matatagpuan ang Taiwan, Japan, China, Hong Kong, North Korea at South Korea. Sa timog naman, Brunei, Indonesia, East Timor, Papua New Guinea at Australia. Sa kanluran, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, Singapore. Sa silangan, Palau, Guam at Micronesia. Naintindihan niyo ba ang video mga bata? Opo, teacher. Kung ganoon, ngayon ay masasagutan niyo ang aking tanong dahil naintindihan niyo. Anong bansa ang itinalakay sa video? Mga bata? Legend? Ang paksang itinalakay sa video ko, teacher, ay patungkol sa absolute na lokasyon ng Pilipinas gamit ang longitude at latitude ko, teacher. Tama. Ang paksang itinalakay sa video ay ang absolute na lokasyon ng Pilipinas, longitude at latitude. Ngayon, paano nga natin mahanap ang absolute na lokasyon ng Pilipinas, mga bata? Set. For 10 degrees hanggang 21 degrees. Tama ba ang sagot ni Ken, mga bata? Hindi po, teacher. Tama. Hindi nga tama ang sagot ni Seth. Ngayon, guys, maaari mo bang sagutan ang aking tanong? Makikita po ang Pilipinas, teacher, sa 4 degree hanggang 21 degree hilagang latitude at 116 degree to 127 degree silangang longitude po, teacher. Tama. Makikita natin ang Pilipinas sa pagitan ng 4 degree hanggang 21 degree, 4 degree hanggang 21 degree hilagang latitude at 116 degree hanggang 127 degree silangang longitude.
lamang ay pupunta dito sa harapan at tukuyin kung saan ang absolute na lokasyon ng Pilipinas, longitude at latitude. Ngayon, maaari ba kayong pumunta dito sa harapan mga bata at hanapin ang absolute na lokasyon ng Pilipinas, longitude at latitude? Magtulong tulong. Pag na po, teacher. Maaari na kayong umupo, pero magpaiwan dito sa slide. Guys, maaari mo bang i-representa ang inyong ginawa? Batay po sa aming ginawa, teacher, ay makikita ang Pilipinas sa pagitan ng 4 degree hanggang 21 degree hilagang latitude at 116 degree hanggang 127 degree silangang longitude po, teacher. Tama ba ang sagot ninyo mga bata? Opo, teacher. Tama. Tama talaga ang inyong sagot. Ang Pilipinas ay makikita natin sa 4 degree hanggang 21 degree hilagang latitude at 116 degree hanggang 127 degree silangang longitude. Ngayon mga bata, maaari nyo ba itong basahin lahat? Lokasyon ng Pilipinas. Makikita ang Pilipinas sa ilagang ating logo sa Asya. Nasa gawing silangan ng prime meridian. Ang tiyak na pinalagyan nito ay sa pagitan ng 4 degree hanggang 21 degrees hilagang latitude at 116 degrees hanggang 127 degrees silangang longitude. Binubuo ang Pilipinas ng 7,170. Ang lokasyon ng Pilipinas sa mundo batay sa absolute na lokasyon nito ay matatagpuan sa 4 degrees to 21 degrees hilagang latitude at 116 degrees to 107 degrees hilagang longitude. Naintindihan niyo ba ang inyong binasa mga bata? Opo, teacher. Naintindihan niyo ba ang ating paksa ngayong araw? Opo, teacher. Kung ganoon, ay tatanungin ko kayo. Ano nga ang paksa itilalakay natin ngayong umaga mga bata? Liza? Ang paksang ating tinalakay ngayong umaga po, teacher, pagtungkol sa kinaragyan ng Pilipinas sa mundo, batay sa absolute na lokasyon gamit ang longitude at latitude po, teacher. Tama! Ang ating paksang itinalakay ngayong umaga ay patungkol sa pagtukoy sa absolute na lokasyon ng Pilipinas sa mundo, longitude at latitude. Ngayon, ano nga ang absolute na lokasyon ng Pilipinas, mga bata? Seth? Degrees po to 21 degrees, teacher. Silangan longitude at 116 degrees to 127 degrees latitude po, teacher. Tama
teacher. Hindi nga. Hindi ka ba nakinig, Seth? Nagalimutan ko po, teacher. Ngayon, Riel, maaari mo bang sagutan ang aking tanong? Ano ang absolute na lokasyon ng Pilipinas sa mundo batay sa longitude at latitude? Ang Pilipinas ay matatagpuan sa 4 degrees hanggang 21 degrees hilagang latitude at 116 degrees to 127 degrees hilagang longitude, teacher. Tama ba, mga bata? Opo, teacher. Tama. Makikita natin ang Pilipinas sa pagitan ng 4 degree hanggang 21 degree hilagang latitude at 116 degree hanggang 127 degree silangang longitude. Ngayon, bakit mahalaga ang paggamit ng globo at mapa sa pagtukoy ng isang lokasyon? Mga bata, Lizzie, Mahalaga po ang paggamit ng globo o mapa, teacher, sa isang lokasyon upang ituro po ang tamang daan o lokasyon sa atin po, teacher. tama. Mahalaga ang paggamit sa globo at mapa sa pagtukoy sa isang lugar o sa isang lokasyon. Ngayon, naintindihan niyo ba ang ating tinalakay, mga bata? Opo, teacher. Dahil naintindihan niyo, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Mayroon akong hindi handa dito. Maaari niyo bang sagutan ito, mga bata? Opo, teacher. Bago iyon ay basahin niyo muna ang panuto. Kumpletuhin ang pag-uusap. Ano ang hirap na lokasyon ng Pilipinas? Mga bata, maaari ba kayong pumunta dito sa harapan at sagutan ito? Mauuna ka, Ken? Salamat. Ikaw naman, Seth, sagutan mo ang pangalawang. Phil, maaari mo bang sagutan ang pangatlo? Lizzie, maaari mo bang sagutan ang pang-apat? Ken, maaari mo bang sagutan ang pang-lima? Maraming salamat, mga bata. Ngayon ay ating iwawasto ang inyong sinagot. Basahin niya lahat. Ang tiyang na lokasyon ng Pilipinas ay sa pagitan ng 4 degrees hanggang 21 degrees hilagang latitude at sa pagitan ng 116 degrees hanggang 107 degrees silangang longitude. Sa tingin niyo, mga bata, tama ba ang inyong mga sinagot? Opo, teacher. Ngayon, aking tama, mga bata, ang inyong sagot ay tama lahat. Dahil ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay makikita sa pagitan ng 4 degree hanggang 21 degree hilagang latitude at sa pagitan ng 116 degree hanggang 127 degree silangang longitude. Alam ko talagang nakukuha niyo ang ating pagsangon. Ngayon, mga bata, dahil tapos na tayo sa ating pagsusulit, ngayon, mga bata, mayroon ako dito
mapa at ibibigay ko sa inyo ito isa-isa. Maaari niyo ba itong sahin mga bata ang ito? Hanapin at bilugan ang Pilipinas sa mapa. Isulat ang kinalalagyan ng Pilipinas sa absolute na lokasyon nito. Longitude at latitude. Naintindihan ba ang panuto mga bata? Oo, teacher. Ngayon ay maaari na kayong magsimula sa pagsagot. Tapos na ba kayo mga bata? Oo, teacher. Mabuti naman. Maraming salamat. Maaari namang kunin ang inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin. Pakibasa muna lahat mga bata. Itala sa kwaderno ang mga bansa at anyong tubig na nasa paligid ng Pilipinas. Nakuha niyo ba ang ating takdang aralin mga bata?